mula po sa Provincial Information Office. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating Arampangan sa Kapitolyo o Ask for short. Dahil dito po, you can ask the governor and other key leaders in our province questions that matter to the Palawenyo. And dahil nga po ngayong Setyembre ay pinagdiriwang natin ang Philippine Civil Service Month. Yan po ang sentro ng ating talakayan ngayong araw. Welcome po sa ating mga local media. Maraming salamat po sa pakikibahagi ngayon sa atin dito sa Ask. And with that, I will now give the floor to our Governor, Governor Dennis Socrates. Matamang salamat, Miss Chini. Mayad nga apon kanindong tanan. Ask, ASK, Arampangan sa Kapitolyo. Iba yung ask sa gospel, yung Matthew 7:7. My favorite gospel verse, one of my favorite gospel verses. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be open to you. Pero yun ay sa Diyos lang. Dito, ask, wag tanong. You can ask tough questions sa ating governor. Ready yan to give transparent answers. Walang mahihingi. Sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon sa Facebook, mayad nga apon, gusto kong samantalin yung pagkakataon ito para batiin din ng maligayang kapistahan ang Society of St. Vincent de Paul. Ngayon ay feast ni St. Vincent de Paul. SSVP is one of the active CSOs na kapartner natin sa pamahalaan panlalawigan. And then, tomorrow is the feast day of St. Lorenzo Ruiz. Pista sa Karamay, no? Sa parokya ni Father Roderick Yap Kaabay. At sacerdotal ordination anniversary rin ni Father Raymond Camacho of ngayon ay nasa liminang kong naka-assign. Of course, September 29 is the feast day of St. Michael, pista ng San Miguel sa bayan ng Linapakan at sa bayan ng Magsaysay. Maligayang pista sa ating mga kasimanwa sa Magsaysay sa Linapakan. I think the parish priest in Magsaysay is Father Neil Bacones. Sa San Miguel, Linapakan naman ay si Father Bunds Agbunag. No? On October 1, pista naman ni Santa Teresita del Niño Jesus, Saint Teresa of the Child Jesus or Saint Teresa of Lisieux. Pista sa Aborlan, ang parish priest ay si Father Edu Cayabo. At pista rin sa parokya ng Santa Teresita sa Dumaran. No? Ang tawag minsan ay Ligit, no? Pero ang barangay ay Santa Teresita sa Ligit. No? So, happy fiesta to Father Warlito Namo at sa kanyang mga parokyano. October 4 is the feast day of St. Francis of Assisi. Pista naman sa bayan ng El Nido. Ang parish priest ay si Father Ed Peñafiel. No? So, happy fiesta kanindong tanan. And this month, ngayon ay September 27, patapos na ang buwan ng Setyembre, patapos na rin yung pagdiriwang natin ng buwan ng serbisyo sibil. So, gusto ko pasalamatan lahat ng ating mga kapwa-kawani sa pamahalaan at ulitin, sabihin na dapat nating ikarangal, no? Pasalamatan na tayo ay bahagi ng serbisyo sibil sapagkat ang gobyerno ay talaga namang kailangan sa isang sambayanan. No? Hindi siya necessary evil. No? Kahit nasa paraiso, kailangan pa rin ng gobyerno na siyang kakatawan sa pinagkaisang kalayaang pumili ng mga bumubuo ng sambayanang iyon. Union of Wills of the citizenry na bumubuo ng sambayanan. Kailangan merong isang diwa o isang kalayaang pumili na kakatawan o gaganap doon sa pagkakaisang iyon ng kamalayan ng mga bumubuo ng sambayanan. That is government, political authority. No? So, gobyerno ang pagsasakatawan ng nagkaisang diwa na mga mamamayang bumubuo ng isang sambayan. Kailangan siya. At isa pang punto about civil service, iba-iba yung trabaho natin sa gobyerno.
kanya-kanyang papel, may minsan nakatakda na sa batas yung trabaho ng ganitong uri ng kawani. Pero lahat tayo bahagi ng kabuuang pagkilos ng pamahalaan. Kahit na ano yung ating papel, kahit na taga-inom lang ako ng kape dito sa o taga-pirma lang sa mga voucher, huling pipirma, no? Lahat tayo ay bahagi ng pagkilos ng pamahalaan. At dahil doon, atin ding maaari nating ikarangal o ikahiya ang mga ang bawat pagkilos ng pamahalaan bilang kabuuan ng institusyon, no? So, thank you to everyone in the civil service for your continuing work, for your service to the community. Kailangan kayo. At sana yung mga susunod na salinlahi ay hindi naman mawalan ng gana na maglingkod sa pamahalaan. Lalo na sa larangan ng politika. Mahirap nga naman ang politiko, bahagi ng serbisyo sibil, pero hindi siya permanente. Politicians come and go, kaya walang security of tenure. So ang kinakatakot ko in the long run, baka mawalan ng gana ang mga tao na maglingkod sa maging mga politiko. Kailangan yung politiko. Sapagkat sa pamahalaan, hindi lahat ng pagpapasya ay nakasulat sa batas o malinaw na ito lang ang dapat. Maraming malaki ang larangan ng kalayaang pumili ng sambayanan bilang sambayanan. Lahat yan, lehitimo sa batas, lahat yan ay hindi naman masama, hindi makasalanan. Pero kailangan pumili ng isang direksyon. At yun ang trabaho ng political officials in general, no? Ang magsagawa ng mga tinatawag nating political decisions. Ito ay hindi nakalagay sa batas, iniiwan sa malayang pagpili o sa kung ano yung kursonada ng sambayanan bilang sambayanan, at yung politiko ang magbibigay ng kapasyahang yon on behalf of the community. So, having said that, I think we're open already to no holds barred interrogation. Yes. Anything under the sun. All right. Thank you so much, Hugo, for your valuable insight, and thank you also for your commendation sa mga civil servants who are at the forefront of government service and government operation. And now, we would like to open the floor for your questions. Sa ating pong kasamahan sa media, nauna po si Sir Romy ng DYPR. Ayun, hello. Hello, yan. Thank you sa pagbibigay daan. Iba na raw yung pag may edad na Gob, pinagbibigyan. Magandang hapon, Gob. Romy Lusares po, DYPR. Gusto ko lang maunang itanong ito kasi dalawang bisis na pong ang Sangguniang Panlalawigan ay in-override yung inyong veto. Ano po yung damdamin ninyo bilang gobernador sa pag-override na ito na hindi lang once, no, twice pa? At wala ba kayong plano? Maaari bang mahabol yung mga itong pag-override ng Sangguniang Panlalawigan? Bilang pagtungo sa katanungan ni Ka Romy, dalawang beses na tayong nag-veto, dalawang beses tayong na-override. Ako naman, hindi ako attached emotionally doon sa mga gusto natin mangyari. Yung pag-veto natin, una, doon sa Balagatan Ordinance, ay sa tingin ko, hindi ito maganda, hindi ito kaaya-aya sa nakararaming kababayan natin. Kasi ang ordinansyang iyon, essentially, gusto ilipat sa munisipyo ang pagdiriwang ng baragatan. Pero alam ko, halos lahat ng natatanungan ko, mas gusto nila yung existing na sistema dito sa Perto. Sapagkat ang baragatan ay pagkikita-kita, convergence. At yung pinaka-logical na convergence point ng sambayan ng Palawenyo ay yung sentro. Puerto Princesa is almost exactly the center of mainland Palawan. At almost all the island municipalities are also equidistant to Puerto Princesa. Dito yung pinaka-convenient na magkita-kita. Dito rin sa Puerto, merong amenities na. May mga hotel na matutuluyan, maraming hotel, hindi tayo kukulangin ng lugar. At may mga commercial establishments na pwede mag-cater sa mga pangangailangan ng mga dadalo. At hindi lang mga taga-Palawan ang dumadalo, kundi mga ibang bansa pa, mga kuyunin na kamag-anak natin mula sa Canada at sa US, umuwi para sa
Baragatan. So pinakamagandang venue, and of course, one more reason is because the capital is here. No? Ito pa rin, bagamat politically, administratively, hindi na bahagi ng Palawan ang Puerto Princesa, culturally, historically, and even in practical terms, kasi dito yung Kapitolyo, dito ang logical na tagpuan ng taunang pagdiriwang natin ng Baragatan o pagkikita-kita ng sambayan ng Palawenyo bilang sambayan ng Palawenyo. So, binito natin yung ordinansang yon. I was expecting, hindi nila ma-override kasi karamihan, sa tingin ko, karamihan ng mga board members, ayaw din nila na gagawin sa Balabac, yung Baragatan. Paano pupunta doon yung mga taga Busuanga, lalo mong nilayo, no? And vice versa, hindi naman gusto ng mga taga Balabac na sa Busuanga gagawin yung Baragatan. So, iniisip ko, hindi nila ma-override. Kaya lumalabas, at hindi naman masama ang loob ko, hindi naman ako nagreklamo, pero lumalabas na yung naging botohan ay ayon din sa utos ng partido. Hindi talaga ito kursunada ng mga individual na miyembro ng sangguniang panlalawigan. At alam ko, hindi rin ito yung kursunada ng kanilang mga kinakatawang constituent. So, at least malinaw sa akin na it will be always like that, no? Habang ito yung set of officials natin. Maybe after the 2025 elections, kung wala na ako, iba na yung mangyari. Pero hanggang di pa napapalitan yung set of officials na ito, mukhang gano'n na mangyari. At napatunayan yun doon sa ikalawang veto ko sa budget ordinance. And I don't want to debate the merits of that veto kasi ako naman dependent sa local finance council sa kung ano yung rekomendasyon nila na pinakamagandang pag-allocate ng kaponduhan. Ang pagkaintindi ko, ang gusto ng sanggunian ay lakihan yung kanilang, tawagin na natin pork barrel, no? Yung kapirahan na i-allocate sa bawat isa. Lumalabas ka ngayon, di pala pantay-pantay yung paghahati-hati nila. May batayan sila na mukhang walang prinsipyo. Pero ayaw natin na masayang ang kaperahan ng pamanang panlalawigan. Dapat mapunta sa actual na operasyon. And actual operations are really sa executive branch, no? Kung ang sinasabi nila ay kailangan nila yung perang yun para sa employment, hindi naman kailangan ng isang board member na marami siyang tauhan. Hindi naman siya department, hindi naman siya nagpapatupad o nag-implement ng mga programa at proyekto. They are a legislative body. In fact, kahit congressman sa Kongreso, silbi ako ng isang termino bilang congressman, 6 lang ang regular staff ng isang congressman. May driver, may secretary, tapos 4 na office personnel. No? Yun lang. Kasi legislation is really being part of the debate sa mga sesyon. Pero na-override tayo, again, apparently on the basis of party lines. No? Kasi hindi man madaling mag-override ng veto, kailangan mo ng 2/3. Yung 2/3 na yon, halos 3 na kaagad yung nasa minorya, hindi nila kasama. So, ang maiiwan na lang ay 12 kasama yung vice governor na presiding na hindi naman boboto. So, kailangan 100% or at least 10 non-presiding members ang mag-attend. Ang alam ko, hindi naman ganun kadali mag 100% na attendance yung sanggunian. Pero apparently, it will be like that kasi may utos ang partido. Apparently, kahit anong panukala, pag nakita nilang galing sa atin, ay i-flex talaga nila yung kapangyarihan ng partido na harangin. At ako naman, tanggap ko naman yon sapagat ganun yung ating sistema. Ganun talaga. Ganun talaga ang politika, ganun talaga ang demokrasya. Sana lang hindi masyadong mag-suffer ang kabutihang panlahat. At sana rin, sa mga susunod, nakasakali, tumingin din naman sa prinsipyo, tumingin din naman sa kabutihang panlahat, yung mga kagawad natin sa sangguniang panlalawigan. Alright, thank you so much, I hope Go. that answers. Thank you so much, Go, for Long that winded. straightforward and detailed answer. To our media friends, please feel free to get the mic, state your name and the media outfit you are affiliated with.
Good afternoon, Gov. Rachel Ganancial po, PIA Palawan. Good afternoon, Rachel. Gov, with the current political climate, how would you assess the quality of civil service given to the locals of Palawan? Thank you. I think that was asked of me some weeks ago. Si Borgie rin yata, natanong ako. Grenadean ko yung performance ng, ganun ba yung tanong, ganun ang parang tanong ni Rachel ngayon, no? Anong grade ang ibibigay ko sa Kapitolyo as provincial government? Sabi ko kay Borgie, 10. 10 out of 10. Perfect. This is as good as it gets, no? Sa akin naman, yung good governance, maaaring iba yung pananaw ng ibang tao, iba yung standards nila, maaaring DILG has its own technical standards. Pero ako, good government means transparent tayo, wala tayong tinatago, ibig sabihin walang corruption, at minimized yung conflict of interest. Alam ko hindi masasiro yung conflict of interest kasi may mga kaibigan, ang mga kawani ng pamalaan, meron din mga kaibigan na kahit paano nag-expect din na may special favor sila. Pero ang kalaban talaga ng good government para sa akin ay corruption. And I think we have achieved that level na minimized, if not totally eradicated, yung corruption dito sa provincial government. Walang, I'd like to think, wala tayong kawani o kasama na nangungotong o humihingi sa mga kliyente, sa mga suppliers, o siya mismo nangungontrata, o siya mismo supplier, gumagamit lamang ng ibang ibig sabihin, nakikipagkontrata siya, na siya rin yung mag-approve. Ganon yung corruption. No? Corruption is essentially conflict of interest. Kapag inuna ng kawani ng pamahalaan o ng opisyal ng gobyerno ang pribadong interest, whether sa sarili niya o sa kaibigan niya o sa kung kanino lang, basta pribadong interest, pag inuna ang pribadong interest sa halip na kabutihang panlahat. No? Kasi dapat dalisay yung mga intensyon ng mga kumikilos sa pamahalaan na para sa kabutihang panlahat. Ito yung nararapat. No? Kahit na kaibigan ko ang masasagasaan o kahit na may utang na loob pa ako, kung hindi ito nararapat, dapat hindi niya nakuha. No? And that's how to, for me, it's one way of understanding corruption as the opposite, yung kalaban ng good governance. And to be on the positive side, governance also means ang gobyerno dapat, ang pangunahing tinutumbok ay katarungan. No? In the sense of giving everyone his due. Kung ano yung para kay Karomi, dapat may ibigay kay Karomi. Kung ano yung airtime na dapat ibigay kay Tangay Roel, pareho ko mga boss to sa DIPR, dapat may ibigay kay Tangay Roel. Na walang pabor-pabor, walang kampi-kampi. Ibig sabihin, batay lamang sa prinsipyo. May prinsipyo na ito ang dapat na mangyari. Dapat nasusunod. No? So, government has to, ang primary objective of government, I hope people internalize this, ang pangunahing layunin ng gobyerno, although ang kahuli-hulihan, dapat kabutihan panlahat, no? Pero ang pangunahing tinutumbok ng bawat pagpapasya at pagkilos ng gobyerno, dapat ay katarungan. Bakit katarungan? Una-una, because justice is the efficient cause that maintains society in existence. Pag walang katarungan sa lipunan, ay hindi na sambayanan ang tawag doon, sabi ni San Agustin. Ang lipunang walang katarungan ay hindi talaga sambayanan, kundi kawan lamang ng mga magnanakaw. A society without justice is not really a community, but only a band of robbers. Si St. Augustine yan, one of the most brilliant minds that lived in history. No? So, importante ang justice, una-una, dahil ito ang pinakamataas na halaga sa sambayanan bilang sambayanan. Dahil pag nawala ang katarungan, wala tayong matatawag na sambayanan. Pero pangalawa, perhaps a more practical way of looking at it, importanteng katarungan ang laging inuuna ng gobyerno. Dahil yung kabutihang panlahat, napakasalimuot. Wala naman talagang makapagsasabi na ito dapat o yan dapat. Ano bang mas maganda itanim? Mangga o ubas?
sino makapagsasabi, no? At iba-iba ang opinion ng mga tao, no? Pero kung katarungan ang tutumbukin ng gobyerno, ay more or less hindi tayo malalayo sa common good, no? So, the justice should be the primary objective of government dahil napakasalimuot ng kabutihang panlahat. Vast, no? Kahit kita natin sa LGU lang, hindi naman health lang ang problema ng tao, hindi naman agriculture lang. Kaya ang daming department. At paano mo babalansihin yan? Justice na lang. So yung sa paggawa ng budget halimbawa, para may sort of principles na sinusunod yung Local Finance Council, ang intindi ko, pinoprorate nila sa bawat department. Kung tumaas ng 10% yung kapirahan ng provincial government this year, dapat lahat ng department tataas din na tig 10%. May mga ganong prinsipyo sapagkat una dapat ay katarungan. No? Hindi mo pwedeng sabihin, paborito kong department, Provincial Health Office, dito ko lahat ilalagay yung ating resources. Dapat justice kasi napakasalimuot ng common good. And in relation to that, no, kung tutusin, lahat naman ng lahat ng kabutihan na pwede nating hangarin, may katumbas na gastos, may bayad rin naman. So wala naman talaga in absolute terms, walang ito dapat, no? Kasi for every credit, there is a debit. For every debit, there is a credit. In other words, from a human perspective, everything that we do adds up to zero, no? Oo nga, nakagawa ka ng magandang kalsada dyan, pero nagbayad ka naman ng 100 milyon na pwede namang pumunta sana sa ibang proyekto. Oo nga, naglagay tayo ng tulay sa Tardungan, pero pwede namang mas kailangan yun doon sa Tumarbong or somewhere, no? So, most of the time, we can say na it adds up to zero. Actually, in reality, may halaga lang ito in absolute terms kung ito yung gusto ng Diyos. Kaya dapat nagdadasal tayo. No? Pero from a human perspective, importante na justice. Kasi nga, there's no way of saying na ito talaga ang dapat na mangyari kaysa yon, no? So, hanapin na lang natin yung pinakamakatarungan na course of action. And to get there, importante yung legal system. No? Kaya, rule of law is an integral, essential, indispensable part of good governance. Dapat sumusunod sa batas. Kasi ang batas is precisely the mechanism of society to ensure justice, no? Rachel. Thank you, Go, for your response. One last follow-up na lang po, no? As mentioned earlier, as you discussed earlier, the provincial board has opposed or has shown their opposition twice to your decision. Do you think it's still 10, your grade for the civil service that pina-practice na provincial government? Oo nga, no? I was thinking only of the executive branch, no? Kasi yung sinasabi kong 10 sa bahagi ng executive, this is as good as it gets. Ito lang naman yung aking responsibility. Kung hindi tayo, kasi ang sanggunian is supposed to be a check on the executive, no? Yung sistema natin ng separation of powers, ang layunin nun ay magkaroon ng checks and balances among the different branches of government. Sa national scene, meron tayong judiciary, the third branch. No? Pero sa LGU, it's dynamics. Ang nagbabantayan, executive at saka legislative. No? From my perspective sa bahagi ng executive, 10 yung grade. Kung isasama natin, i-factor natin yung sanggunian, nakakaya naman na husgahan ko sila. I don't really know the internal workings. Pero ang epekto sa atin, pahirap din sila, no? Pero baka okay lang yun kasi gano'n naman talaga ang trabaho ng sanggunian, kumontra sa, kung ayaw nila, kumontra sa gusto mangyari ng executive. Maybe they have to do their own explaining of their decisions, their actions. Thank you, Ma'am Rachel. Hello, Go. Sir JB, JB po. Dr. Yes po. Bishop Manich. Gob, yung question ko po, Gob, regarding doon sa nakaraan na pag-override, doon sa veto message nyo, about doon sa 70 million na para sa mga healthcare workers natin sa iba't ibang ospital. Ang defense nila po is yung 10 million kasi ipapasweldo nila doon sa mga tinanggal daw ng mga empleyado ng provincial government. We would like to ask din, kasi even the sanggunian, hindi rin po nila sa amin maipaliwanag kung bakit tinanggal
yung 300 na empleyado na yun ng provincial government. So, baka po in your end po, sa provincial government, ano po yung dahilan kung bakit natanggal yung 300 na mga empleyado na iyon po, napapaswelduhan daw ng Sangguniang Panlalawigan po? Thank you, Sir JB Juanich. Actually, hindi ko masyadong kapado yung detalye. No? Pero clarification, hindi ako komportable doon sa term na tinanggal. No? Hindi lang ito na-renew ng mga contractuals. At hindi sila na-renew kasi apparently no one knows where they are or what they're doing. Minana natin ito sa nagdaang mga panahon. No? So, ang LFC, meron silang prinsipyo rin na sinusunod. Kailangan i-rationalize natin yung hiring ng personnel. Kung yan ang pupuntahan, 300 na hindi natin alam, wag na natin i-renew, wag na natin pondohan yan. Pero apparently, sa mga board members tumakbo, yun ang kaya ini-insist nila na dapat malaki yung kanilang allocation. Parang bawat isa may sariling kapitolyo. Hindi ko alam kung ano yung paggagawa nila sa 300 contractuals na yon at bakit kailangan i-hire, no? So, hindi natin tinanggal. I don't think tanggal is the correct word. Hindi lang na-renew kasi hindi natin alam kung paano, ano yung silbi ng ganito karaming employees. Pero ngayon, siguro gustong sumilong sa board members. Hindi ko na makita yung justification kung ano yung pagagawa nila sa 300. Wala naman silang burokrasya, wala naman silang programang kailangang i-implement o mga proyekto. They're supposed, ang trabaho nila is even part-time, no? Ang board members can practice their own professions, can engage in business. Basta mag-attend lang sila ng session once a week. Yun ang trabaho, makipagtalakayan, magdiskusyon. Pero as far as implementing projects, executing programs, I don't see, tingin ko hindi ayos yun. No? Hindi yun yung sistema ng gobyerno na nasa ating batas. Thank you po. Thank you, Follow up Sir na lang po, Gob. Nung last press con nyo po sa Ponce de Leon, natanong ko po yung about sa hospital. At nabanggit nyo rin po na talagang hindi strategically na magpatayo ng napakaraming ospital sa lalawigan ng Palawan. Instead of budgeting yung 16 hospital na yon, what if ilagay na lang sa isang hospital na mas mapopondohan at mas mabibigyang tuon o pansin yung mga pangangailangan ng mga Palawenyo. If mananalo po tayo ulit na governor, ano po yung plano natin sa mga hospital na to? Are we going to continue the support sa 16 hospital na yon, or yung nabanggit mo na sana kakaunti na lang yung hospital at pagtuunan ng pansin yung kakaunti na yon para mas mabigyan ng halaga yung mga pangangailangan ng mga Palawenyo? Thank you, JB. Sa ngayon, we have no choice but to do to do our best, no? As best we can to continue to maintain and operate these hospitals. I understand our internal audit service office, bagong tatag na department, is undertaking or doing or will be doing a study on what to do with the hospitals. Kasi talagang problema yung management at saka yung operating costs ng mga hospital na ito. We will follow kung tayo ay mahalal uli, kung ano yung maging rekomendasyon. Maraming options na noon pa pinag-uusapan na. Una yung takeover by DOH. I think DOH is willing, pero hindi ganun karami yung willing silang i-take over. Another option is PPP, to look for a private partner who can take over the operation and make money out of it. No? Yun. Of course, the third option is always there. Maintain tayo, pero hirap talaga tayo. And ito, I was part of the previous administration. I was the vice governor, Sanggunian. Hindi namin nakita ito. Hindi ko nakita na, akala ko ay kakayanin ng provincial government. Pero ngayong, iba na yung perspective natin, tayo na yung local chief executive, mahirap pala, no? Maybe I should have known. So, humingi ako ng paumanhin. Hindi ko nakita ito. Kung nakita natin ito, nung tayo nasa Sanggunian, dapat noon pa lang, kinontra na natin or kinumbinsin natin yung kakampi nating local chief executive noon na wag na nating ituloy kasi problema lang.
Magandang hapon po, Ruel Caralipio Good afternoon sa po. Radyo Palaway, Governor. Mula po nung June, nung kayo po ay magdeklara na kakandidato at maghahangad ng second term at lately lang ay nagkaroon na ng humiwalay na yun pong grupo ng PPP sa inyo. Mula po noon, kayo po ba, Governor, ay nagsagawa po ng loyalty check sa mga inabutan po ninyong tao sa nakaraang administrasyon? Kung saan po yung kanilang loyalty? Thank you for the very powerful question. Salamat, Tyler. Mula nung pinatalsik ako mula sa Partido Pagbabago ng Palawan, wala naman tayong formal na loyalty check. No? Pero alam din natin, dama rin natin kung sino yung sympathetic sa atin. Bagamat halos lahat nung kasama ko dito sa executive, kasama na rin namin noon. Bahagi rin sila ng executive nung nakaraang administration, I'd like to think, and that's how I feel, no? 99.9% are with me. Hindi, wala akong pwedeng ireklamo. Alam nila yung intensyon natin, malinis naman. Wala naman hindi man ako nandito para sariling ambisyon. In fact, I think I'd be happier kung private citizen ako, pwede na mag-pension. No? Kaya lang, tinawag tayo dito, and apparently, hindi pwedeng bitawan sapagkat magagalit sa akin ng sambayan ng Palawenyo kung hindi tayo tatayo rito. Madali sana sa akin. Kung gusto ni Congressman JC bumalik sa pagka-governor, mahal ko siya. I owe him my election as Congressman in 2010, and after that, magkasama kami. Marami akong natutunan sa kanya. Gusto ko siyang paligayahin. Gusto kong bumalik sa Kapitolyo, ikaw na. Mag-retire na ako or mag-vice ako sa'yo. Whatever. Madaling gawin yon. It will very happy solution. Pati yung mga kagawad ng Sangguniang Panlalawigan matutuwa sa akin. No? Pero alam ko hindi ko pwedeng gawin yun. So, I was called to be in this position. Kung cruise man ito yung cruise ko ngayon. Pangharang ako sa maaring mangyari na alam ko ayaw ng sambayan ng Palawenyo. At I cannot speak for God, but sa aking discernment, God wants me here to tindigan ko itong posisyon ito, no matter how difficult it might be. And I'm consoled and gratified. Ang daming sumusuporta. In fact, marami ang nagdiwang nung nawala ako sa Partido Pagbabago ng Palawan. Yung pala, matagal din nilang gustong humiwalay ako doon. No? So, papasalamat ako sa lahat ng nag-express ng support without need of a loyalty check. I hope that answers the question, Tangay Roel. I-rephrase ko po, 99.9% sigurado po kayong loyal sa inyo, yun pong, lalo na yung mga co-terminus officials and employees. Opo. Yun pong nabanggit nyo kanina na kung babalik si GovGCA, ibibigay nyo, nangangahulugan po ba ito na kung siya yung tatakbong governor ay hindi kayo kakandidato? Hindi. Yun nga kaya buti clarify mo. Ang feeling ko, kaya umabot sa ganito, no? Hindi naman overnight yan. So marami ring mga pagkakaiba ng opinion. Ang pakiramdam ko, Congressman JCA wanted to, I could be wrong, pero ang pakiramdam ko, Congressman JCA wanted to get back to Capitol as the governor, or at least to control the governor. Na siya yung masusunod sa pagpapatakbo ng executive branch ng Pamahalaan Panlalawigan. So yun ang pakiramdam ko. Kung tutusin, madaling ibigay sa kanya. Kaya lang nakikita ko yung direksyon na pupuntahan, ayaw din ng sambayan ng Palawenyo. Hindi ito yung gustong mangyari ng sambayan ng Palawenyo bilang sambayan. At sa tingin ko, hindi yun kalooban ng Diyos na bumalik tayo doon sa sistema ng Pamahalaan Panlalawigan sa lumipas na 10 taon na ngayon. Ayaw na natin bumalik doon. Nung ako ay Vice Governor, hindi ko naman nakikita yung
malinaw na picture ng operations ng executive branch. No? We were looking at it from outside. I had no reason to suspect anything wrong. Pero ngayong dito na tayo, marami tayong nakitang tila hindi ayos na direksyon na tinutungo. Na kung ibabalik natin si Congressman JCA, alam natin, babalik tayo sa ganon. The same people will come back and run the departments in the same way that they did or that they know. So alam natin ayaw na natin ng ganong sistema. Bago na tayo. Cambio ng direksyon. We are for good government. Nakikita natin hindi ayos, hindi good government yung ganoong pagpapatakbo ng pamalaang panlalawigan. I hope. Nabanggit nyo kasi kanina na wala naman kayo halos sa pinalitan. So same team din po. Except for those who were yung umalis na pagpalit na administration. So mayroon din po siyang mga talagang meron po siyang mga tao na talagang pagka wala po niya sa Capitol, sumama rin sa kanya. Opo. Hindi po na-retain sa administration. Opo. Voluntarily. Yung iba medyo a little later, pero kahit na nung nandito kami, hindi naman dito nagre-report na. Meron kami na details sa congressional office kasi kailangan ng tulong ni Congressman JCA. Yung ibang kanyang tauhan dito, employed pa ng Kapitolyo pero doon nagre-report sa kanya. Thank you, Tangay Roel. Hi, Governor. Boards, Good afternoon po. good afternoon. From Palawan Times. Gov, maglihis lang ako ng konting medyo political ko ba? Recently, nag-announce na yung PPP and they announced na si San Vicente Mayor Ami Alvarez yung tatakbo as governor, which is makakalaban niya. Though nothing is final until mag-file kayo ng Tama. candidacy. That's right. Nabanggit nyo kanina na kung sakaling si former Governor GCA yung bumalik or kaalyado niya, posibleng bumalik lang sa dati yung sistema ng provincial government. In connection to that, yung anak niya yung tatakbo. Ano pong dating sa inyo nun? Tama ka, no? Yung mas naunang mong binanggit, baka hindi naman tumuloy, no? Kasi anything can change. Baka naghanap pa sila ng kandidato. For a while, it was Manong Onsoy Ola who announced na siya yung kakandidatong governor for PP. So, hindi natin talaga alam kung sino yung kapalit. Pero, anak man o hindi, alam natin, Partido Pagbabago is JCA. PPP is the same as JCA. Kung ano yung decision ng partido, nasusunod yun sapagkat lahat ng miyembro sumusunod sa utos ng partido. So, the control will always be there. Kung PPP ang babalik sa executive, no? Kung ang governor ay manggagaling sa PPP, it will be PPP again, running the provincial government. Pero as far as the candidacy of anyone for governor is concerned, ako I am a proponent of respecting the right of everybody to run for public office. In fact, we should encourage people, more good people, to try their hand in politics. Minsan, mabait na tao, pero habang wala pang karanasan sa politika, maraming hindi rin alam, no? So, yung education in political work comes from actual engagement, no? So, kahit kabataan, huwag kayo matakot na kumandidato. Maaring sa una, matatalo tayo, pero marami tayong natutunan every time. And that's where I think that's where we will get good leaders in the future. To encourage people to be interested in political work. Huwag natin iiwan sa mayayaman lang. Hindi pang mayaman lang yung politika. Lahat tayo may karapatan na makilahok sa politika, even as candidates, not just as voters. And of course, sinasabi natin palagi, ang qualification lang naman ay dapat marunong magbasa at sumulat. Pero actually, kulang yon. Ang hindi sinasabi, kasi it goes without saying, dapat hindi na kailangan sabihin, dapat mabuting tao. So, mabuting palawenyo, may malasakit sa bayan,
may pag-ibig sa ating sambayan ng Palawenyo. Sana ganon ang, mas maraming ganon ang mainganyong lumahok sa politika. Sapagkat kung hindi, ay pagsasamantalahan talaga tayo ng mga tagalabas na kung may pera sila, wala naman silang skin in the game, walang wawala sa kanila. Kung anong mangyari sa Palawan, sirain yung ating kalikasan, sirain yung ating kabundukan, pagkakitaan yung ating mga gubat, minahin yung ating mga lupa, ay meron silang uuwi ang ibang mga mundo. So, I'd like to, again, reiterate, wag dapat matakot, mangiming sumali sa politika ang kahit sino. It's your right, it's your karapatan ninyo, karapatan nating lahat na makilahok sa politika. I hope that answers the... Gov, last na lang po sa akin. Opo, Sir Borge. If you'll be given the chance na ma-re-elect as the governor, at the same time, posible na the same set ng mga members ng Sangguniang Panlalawigan yung maupo pa rin on the next Sangguniang Panlalawigan. How are you going to handle it, Gov? Although, maring pareho yung mga tao, alam din natin na hindi lang natin masyado na sasabi. Pero ang tao naman, pwede magbago. Pabago-bago tayo habang nasa mundo. Pwede magbago ng kalooban, pwede magbago ng mga pagpapasya. No? So I'm hoping na kahit na hindi mapalitan yung tao, mag-iiba pa rin ang topografiya. Mag-iiba pa rin yung landscape. No? But of course, I'm hoping that yung kasama ko ngayon sa lineup ay mahalal. Thank you, Sir Borge. Gob, Sara Pilayre Gob ng Brigada po. Opo. Gob, balik ko lang doon, Gob, sa pag-veto and pag-override. So, hindi po usual talaga, noon, nagsisimula pa lang po, is hindi usual yung pag-veto, and then, kung may veto man po, fully supported naman po ng legislative. So now, Board, sabi ng isang lokal na mambabatas, Board, Gov, during the session, yung reason po of the veto and override is because of lack of communication from the executive to the legislative. Kasi dati daw po, before daw po may veto, is merong discussion with the legislative branch. So ano po yung take natin doon, Gov, na wala daw pong communication from your office to the Sanggunian daw po? Yung lack of communication, medyo relative yun, ano? Para sa akin, yung communication dapat formal. And that's the veto message already, no? And then, kung ang in-expect nung mga ibang politiko ay yung mga behind the scenes na usapan, hindi ko talaga style yun, makikiusap. Kasi para sa akin, malaya lahat. Gawin niyo yung gusto niyo according to your principles. Kung ano yung tingin niyo tama, gawin niyo, no? I will not complain. I will not hate you. Kumbaga, okay lang sa akin na sige, override niyo. Yan naman ang pasya ninyo. And of course, alam ko rin na hindi na ako kasama ng partido. It would be even then, at that time, parang useless din naman na makiusap, di ba? Kung alam mo na buo na yung decision ng kausap mo, para sa akin, it's a lack of respect for their freedom na kukulitin mo, no? Alam mo na ganun yung patutunguhan. Formal na lang na message. Kung i-override ninyo, hindi man ako makikiusap, hindi man ako iiyak, pero that's your decision. Kung may konsekwensyang hindi maganda sa akin, I have to bear the consequence, bear the burden, bear my own loss. No? So hindi talaga lack of communication. Besides, in many cases, hindi na kailangan ng salitaan eh. Alam na, di ba? Kaya parang sa mag-asawa, alam nyo, nagmamahalan kayo. There's no need of sending roses every day, no? Or alam nyo rin kung magkagalit na kayo. Maraming bagay na hindi naman kailangan pag-usapan na or kailangan makiusap. Alam mo na ganito yung pupuntahan niya. Alam mo na, ito yung prinsipyo ng isa, ito yung gusto mong mangyari, hindi siya papayag.
okay lang. Kasi everybody is entitled to his free choice, no? Basta sa within his prerogatives, no? Like in the case of the Sangguniang, talaga namang they can override the veto of an executive if they have 2/3 majority. Last na lang po sa akin, Gov. So, kung na-rate po, yung administration po natin ngayon, Gov, is, sabi nyo nga po kanina, na nasa best version na po ng work or what. Natatakot po ba kayo, Gov, by any chance, kahit konti, naiwan po yung sistema at ibalik po ito ulit doon sa dating administrasyon, klase ng sistema? Natatakot ako for Palawan. Yes po. Oo. Tama, natatakot ako. Natatakot din ako magkamali. Baka magkamali ako at bumalik tayo sa ganoong kalagayan. Alam ko, ayaw ng sambayan ng Palawan. Hindi maganda para sa Palawan yung direksyon ng nakaraang administrasyon. Maybe may pagkukulang ako, dapat nakita ko na noon yun, dapat na-check na namin noon. Pero sa totoo lang, hindi ko nakita. I believed in the previous administration. At nakita ko lang yung medyo malabo nung dito na ako sa executive. And as I said earlier, hindi yan overnight, no? So, nagkakaroon ng mga diferensya sa pagpapasya. Meron tayong pagpapasya, ayaw ng partido. Meron silang gusto na hindi natin kayang gawin. Nakikita natin doon, no? Hanggang sa salamat at pintalsik na ako sa partido. Salamat at wala na ako sa PPP. Parang, in a way, in a sense, nakalaya na ako. Sapagkat habang nasa partido ka, you're bound by party discipline. Kahit pa paano, may loyalty ka sa grupo, sa partido. At kailangang sundin yung mga direksyong gusto ng partido. Na ngayon ay sinasabi natin, ayaw na natin ng ganoong direksyon. Thank you, Sarah, for that question. Okay. Good afternoon po, Lizelle Pilapid po. Good afternoon. Yes. Gov, itatanong ko lang po kasi in connection po doon din sa question ni Borge kanina. So tungkol pa rin po doon sa may mga na-veto po kayo pero in-override po ng Sanggunian. At ang reason nyo po na vinito nyo yun because it's not for the common good po sa kabutihang pang lahat. So sa sitwasyon po ngayon, dahil nakita po natin na override nila, ibig sabihin marami po sila doon sa grupo. Sa ngayon po na sitwasyon na kayo po ay tinitingnan natin tatakbo kayo ulit for the next election, hindi po ba nakaka-discourage yung sitwasyon nila o ito po ba ay nakaka-encourage po sa inyo na ganito po yung ating sitwasyon? Beautiful question, ano? On one hand, nakaka-discourage, no? Kasi alam mong pilay tayo. Pilay ang pamalaan panaluigan kung hindi magkasundo ang Sanggunian at ang local chief executive. But at the same time, it's also encouraging in the sense na may challenge. Maybe this is how I'm supposed to earn my salary. Maybe this is how I'm supposed to grow into a better person. Yung mga challenge na ganon. Bahagi ng political life. And ang maganda rito, every day, marami tayong bagong lessons, may mga bagong insights na napupulot, hindi lamang ang mga politiko, kundi yung burokrasya din. Yung veto nga, tingin ko matagal nang hindi naririnig yun. Lalo na yung override. So, pati burokrasya at pati yung sambayanan, maging conscious na ganito talaga ang sistema. May conflict sa politika. Hopefully, hindi naman abot dun sa mga foul, no? Yung conflict na lehitimo, iba ang pananaw, iba ang gusto mangyari. Ito ang kapangyarihan mo, ito ang kapangyarihan nila. Ilaban natin, tingnan natin kung ma-override nila yung veto mo. So, in that sense, encouraging din kasi exercise din, no? Although hindi ako mahilig sa babag. Hindi ako fighter, no? Pero ang challenge is to stand up in that situation, no? To live with the roll with the punches, live with the situation, live with the current realities that face us, no?
So maybe that's dahil doon, masasabi ko na sulit yung sinusweldo ko. And yes po, thank you. Thank Follow you, up po. Lisa. Apo. Yes po, follow up po, Gov. Kung sakali nga po mabigyan kayo ng second chance po, second term, and sila pa rin po talaga yung sila pa rin po yung nandoon. So parang magkakaroon po ng tug of war sa gobyerno. May naiisip na po ba kayo somehow na parang strategy kung paano po may susulong yung mga gusto nyo pong isulong for the common good? Thank you, Lizette. No? I'm hoping na after the elections, magbabago rin yung pananaw ng bawat isa. No? Mag-iba ng kampihan, baka may gusto ng kumawala sa PPP. Baka may gustong sumama sa atin o magbago ng prinsipyo. And I suppose may kahit konti may magbabago sa composition ng politiko sa Palawan. May congressman tayo, may board members bawat distrito, iba-iba yung mayors, pagbabago yung ex officio members ng sanggunian. Meron ding pagbabago sa mga tao, pero I'm hoping even more na magkakaroon ng pagbabago sa pananaw ng bawat isa. Baka ako ma-convert din. No? I might see things their way, maging magkaalyado ulit kami nung mga hindi natin kaalyado. Pero dapat lang yung manaig pagtingin sa kabutihan panlahat to work for justice as far as the operations of government are concerned. All right, thank you so much for all your insightful questions. As we conclude this session, we would like to ask for a closing statement from our governor. So, salamat na lamang sa lahat ng sa inyong lahat na nagsidalo, sa inyong for your work as media practitioners, as the Fourth Estate, sapagkat kayo ang tulay, daluyan ng wasto at totoong impormasyon para sa ating mga kababayan. Of course, may social media, pero iba yung media na may mga taong kilala na nanindigan sa pagiging tama at totoo ng kanilang pinadadaloy na impormasyon. So, thank you for joining us today. And thank you rin sa lahat ng mga nakinig o nanood, sumubaybay sa pamamagitan ng Facebook account ng PIO. Matamang salamat. All the best kanindong tanan. Mabuhay ang sambayan ng Palawenyo. Yes, maraming salamat po, Gov, and maraming salamat din sa ating local media partners na nakibahagi ngayon dito sa Ask o Arampangan sa Kapitolyo dahil ito po ay isa sa mga mekanismo para tunay na maisulong ang transparency sa Provincial Government of Palawan. Of course, thank you po, Gov, sa inyong time and support. Thank you also for the set design kay Sir Sam Magbanwa, and of course, sa PIO team, thank you for the technical setup. And patuloy niyo po kaming sundan sa ating iba't ibang social media platforms. Patuloy po nating sundan ang PIO Palawan FB page. Muli niyo pong nasaksihan ang isa na namang episode ng Arampangan sa Kapitolyo, where tough questions meet transparent answers.